Ang init, bakit ang bigat ng pakiramdam ko? Nahihilo ako, hindi ko na makita kung sino siya, hindi pwede. Sobrang sama ng pakiramdam ko. Wala na akong pakialam, nahulog ka sa mga kamay ko. Kaya ikaw na talaga ang magiging lunas ko. Director Lu, Ginang Lu, maligayang pagdating. Ang ganda ng suot ninyo ngayon, Ginang Lu. Napakaliwanag ng aura ninyo. President Lu, may problema. Maraming reporters ang nagmamadaling papunta sa kwarto niyong Master Xingyu. Sabi nila, may malaking balita daw doon. Ayan na sila. Director Lu, bakit hindi kayo pumasok? Tita, anong ginagawa ninyo dito? Ikaw, bakit nandito ka? Hindi ka ba nahilo? Ibig sabihin ang at ko. Hindi. Bawal pumasok. Ano ba talaga ang nangyayari? Pasok na, bilis. Nanwan, kahit may dila ka pa. Wala ka ng paliwanag yan, i-record ninyo agad. Patay. Anong ginagawa ni Lutsinye dito? Ay, anak, wala pa ang engagement party, pero ang bilis mo naman. Mukhang darating na ang apo ko. Anong nangyari? Bakit ganito? Tumigil kayo sa pagkuha ng litrato. Bawal. Wanwan, gising na. Huwag mo akong istorbohin. Lalaki. Ang gwapo. Ete, may malaking problema. Ikaw, bakit ka nasa kama ko? Nanwan, kaya pala bigla kang nagbago. Ito pala ang plano mo. Anong plano? Anong nangyari dito? Kasi hindi ako sigurado kung alin ang inumin mo. Kaya nilagyan ko pareho ng pampatulog. At Wanwan, pinilit mo akong gawin ito. Ikaw? Nilagay ako sa setup. Kuya Tsingye, ikaw at si At. May something ba kayo? Swing, makinig ka muna sa akin. Link Swing, ikaw na plastic na babae. Ang galing mong magpabaligtad ng kwento. Mga mamamahayag, naglalaro lang ang magkasintahan. Swing, Ako. Nanwan, Patay na. Magsisimula na ang engagement party. Hinihiling po namin na bumaba na kayo sa bulwagan para sa saa at good luck. Pasok po. Tara na. Ana. Halika na, umalis na tayo. Nanwan, ang lakas ng loob mong maglagay ng gamot sa akin. Ano kung sabihin kong? Ang plano ko lang naman talaga ay pagtagpuin kayo ni Ling Swing. Maniniwala ka ba? Tumigil ka sa pagpapanggap na inosente. Si Swing lang ang nasa puso ko. Mabuti siyang tao. 2 years ago, naaksidente ako at siya ang sumagip sa akin. Nasugatan pa siya sa dibdib at muntik ng mamatay. Kaya kahit na umakyat ka pa sa kama ko, lalo lang kitang kamumuhian. Ano? Hindi ba dapat ako ang sumagip kay Luxinyo? Kung sasamantalahin ko itong pagkakataon para ilantad ang katotohanan, mawawala ang koneksyon ng bida at bidang babae. Ibig bang sabihin, hindi na ako mamamatay dahil sa kanila? Kung gayon, itong peklat sa dibdib ko, dapat ipakita ko sa kanya ng husto. Hindi na ako gumamit ng lakas. Bakit ka nag-inarte? Mamayang engagement party. Kailangan mong ikaw mismo ang makipaghiwalay. Kung hindi, pananagutan mo ang kahihinatnan. Anong nangyayari? Kanina, wala naman talaga siyang ginawang lakas.
Ibig bang sabihin kapag binago ko ang takbo ng istorya ni Zauman, mapaparusahan ako? Naku, hindi pwede. Ang hirap pa naman namin bago. Napunta rito at naging mayaman. Hindi pwedeng mamatay na lang kami ng ganito. Itong si Tsingyu. Kung umasta kanina, parang ayaw na ayaw. Pero isang iglap lang, nasa kama na ng iba. Kilala mo naman ang anak mo. Puro pabalat bunga, katulad mo. Ikaw na babaeng walang puso. Luxing you. Kapag binali mo ang kamay ko, hindi mo na matatakasan ang kasal na ito. Patay na, naka-hostage na si ate ng mga Lu. Anak, mag-isip ka naman ng paan. Sa pagkakataong ito, tayo lang ang makakaligtas kay Wanwan. Maraming salamat sa pagdalo ninyong lahat. Sa engagement party ng mga Lu at Nan, opisyal kong inaanunsyo ngayon, ang aking anak na si Tsingyu at ang panganay na anak ng mga Nan na si Nanwan. Sandali lang. Anak, nandito na si Mama para iligtas ka. President Lu, nagkakamali po kayo. Hindi si Nanwan ang ikakasal sa pamilya Lu ngayon, kundi si Tsuying. Swing. Mula ngayon, pakitunguhan mong mabuti si Tsingyu. Huwag ka nang umuwi. Mag-focus sa inyong dalawa. Kapatid na Tsuying, pagkatapos ninyong ikasal, taon-taon mag-anak, araw-araw mag-alaga, punuin ang bahay ng mga apo. Kaya mo yan, Kuya Lu. Itay, inay, ano ang ginagawa ninyo? Nanwan, ang napag-usapan nating pagpapawalang bisa ng kasal. Bakit mo tinulak si Swing? Para maging puntirya ng lahat. Si Nanwan, mahal ko na agad ang batang yan nung una ko palang makita. At yang tiyan niya, malamang dala na rin ang panganay na apo ng mga Lu. Paano namin basta-basta papalitan yan? Diyos ko po, may anak na pala. Ang binili ko Herms, pero ang dumating Pampers. May isip ba yan? At higit pa riyan, para sa engagement kay Nanwan. Ang proyektong ibinigay ng pamilya, Lu sa inyo, ay lampas 50 bilyon. Kung ipawalang bisa ang kasal, ibalik ang pera. Walang usapan. Magkano? 50 bilyon. Ni sa panaginip, di ko makita ang halagang iyon. Kung mapapangasawa si Nanwan ng anak ko, kaya niyang maging pinakamayaman sa bansa. Akong magkakaroon pa kayo ng mga apo. Bibilhan ko pa si Wanwan ng sariling isla, na laging maaraw at parang tagsibol sa buong taon. Kapag tinuluyan nila ang pagpapawalang bisa ng kasal, dudurugin tayo ng mga Lu. Na parang langgam lang, kaya imbes na mabuhay sa takot. Mas mabuting kumapit ng mahigpit sa pamilya ng bida. Luxing you, pasensya ka na ha. Nanwan, ano bang balak mo? Mga kababayan, maligayang pagdating sa engagement party namin ni Luxing you. Mula ngayon, magmamahalan kami ni Luxing you. Hanggang kamatayan at mag-aanak pa ako ng 99 para sa mga Lu. Para palakasin ang kanilang angkan. Nanwan, Kung alam ko lang na ang lalaking nasa kwarto ay ang kuya ni Tsingyu. Nanwan, siguradong sinadya mo ito. Hinding-hindi kita palalampasin. Nanwan, mukhang gusto mo na talagang mamatay. Huwag ka nang magalit, diskarte ko lang ito para maligtas tayo. Tapusin ko ang kasal sa harap ng marami. Mapapahiya ang pamilya Lu, may maganda ba tayong kahihinatnan? Subukan muna natin ng 3 buwan. Kung pagkatapos ng 3 buwan ay hindi mo pa rin ako kayang mahalin, sabihin mong hindi tayo magkasundo sa kama. Ano pa bang masasabi nila? Ikaw. Nanwan, tandaan mo ito. Hindi kita kayang mahalin, Luxing you. Pagbibigyan kita sa loob ng 3 buwan, pero sa panahong yon, huwag kang maglalaro ng kahit ano kung hindi. Mamamatay ka sa masakit na paraan. Sa wakas, napatahimik ko rin ang prinsesang ito. Kung mabuhay ako ng 3 buwan at maipagtanggol ang pamilya ko, bahala ka nang maghanap kung sino mang gusto mo. Ito kaya o ito? At Wanwan, nandito ka lang pala. Hinanap kita kung saan-saan.
Pwede ba kitang makausap sa labas sandali? Sige, tara nag-swing. Ano ba talaga ang sinabi mo kay Kuya Tsingyu? Paano siya papayag na magpakasal sa'yo ng kusa? Ano naman ang masasabi ko sa kanya? Kung hindi dahil sa'yo, ikaw na sinta. Na nag-abot sa akin ng kape na may pampatulog. Ikaw sana ang nakatayo sa entablado ng engagement party kanina. Ikaw. Sandali. Naalala ko ang eksenang ito sa nobela. Ang kontrabidang karakter na si Nanwan ay itinulak si Ling Swing sa tubig. Kaya si Luxinyo at ang galing na kapatid na si Linche ay naghiganti laban sa pamilya Nan. Huwag kang lalapit sa tubig. Madulas dyan. Halika rito. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Nakikiusap ako kapag ikaw ay napahamak, buong pamilya natin ang madadamay. At Anwan, nasasaktan mo ako. Hindi ka bitawan. Bitawan mo. Lalo kitang hindi bibitawan. Bitawan mo. Bitawan mo. Inaapi na naman ng Nanwan na yan si Xwing. Hindi ka kita bibitawan. Kayo, Lumayo kayo. parang nalulunod ako. Itinulak mo pala si Tsingyu sa tubig. Hindi ako ang nagtulak. Ikaw yon. Ano bang pinaggagawa ni ate? Hindi marunong lumangway si Ling Swing. Kung tatalon ako ngayon para iligtas siya, beauty saves the hero. Mas lalong lalakas ang kapit ko sa kanya. Ang talino ko talaga. Nailigtas ko ang bida. Wala na siyang magagawa laban sa akin. Perpekto. Luxinyu, gising. Luxinyu. Ako. Luxinyu, huwag kang mamatay. Kapag namatay ka, hindi lang ang marangyang buhay namin ang mawawala. Baka pati mga bangkay namin hindi na mabuo. Luxinyu. Luxinyu. Wala na akong magagawa. Nanwan, ang kapal ng mukha mo. Naglakas loob ka pang samantalahin ako. First aid yun. Hindi mo ba alam? Maikli ang buhok, maikli rin ang pag-iisip. Niligtas mo ako. Sinungaling. Babaeng demonyo kang tulad mo. Paano ka makakapagligtas ng tao? Nako, asawa ko naman. Kakakasal pa lang natin bilang magkasintahan. Isinugal ko ang buhay ko para iligtas ka, tapos ganyan ang tingin mo sa akin. Magbibihis lang ako. Magbihis ka na rin. Tunay ngang bida sa nobela ko, napakalinis ng kalooban. Sandali, may masamang balita ako sa inyo. Maghanda kayo ng damdamin. Noong araw na naaksidente si Jingchuan, kasabay dapat iyon ng engagement party. Ngayon, inagahan ang engagement party. Ibig sabihin lang nito, si Jingchuan ay, Ate, ayoko pang mamatay. Gusto ko pang mabuhay. Kung alam ko lang nakamatayan pala to, sana naghutpot na lang ako. Kasalanan mo kasi naggumilit ka pang mag-hotpot. Ang kapal ng mukha mong umiyak. Tama na. Tigilan mo na ang pag-iyak. May paraan ang ate mo. sa tingin nyo ba? Sobrang lakas ng proteksyon ng bida ni Luxinyu. Tingnan mo kanina sa swimming pool. Ang tagal niyang pumiglas, namutla, pero walang nangyari. Mouth to mouth pa lang, pagkadikit ng labi, nagising agad. Kaya gawin natin ang proteksyon ng bida ni Luxinyu para ihatid niya tayo pa uwi. Tama. Subukan na rin kung ano ang pwede. Luxinyu. Ako. Nanwan, ano na naman bang balak mo? Mamayang hating gabi dadaan si Jingchuan.
sa crossing ng East City at masasagasaan siya ng isang rumaragasang truck. Na ikamamatay niya. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Kuya Singyue, anong ginagawa niyo? Ako, Bahala na. Sasamantalahin ko na ang pagkakataong ito. anong nangyayari sa'yo? Anong kalokohan na naman ba to ng babaeng yan? Kanina pa yan matapang, bakit ngayon nagkakaganyan na? Nahihilo talaga ako. Nilalagnat yata ako, wala akong kahit katiting na lakas. Nilalagnat? Dahil ba sa pagsagip niya sa akin kanina? Matagal kang nababad sa malamig na tubig. Wanwan, nilalamig ka ba dahil sa pagsagip mo sa akin kanina? Mabait na manugang. Ang anak namin si Wanwan, mahina na talaga ang katawan mula pa pagkabata. Pwede bang ihatid mo na siya pauwi? Alam ko ang balak mo, inay. Tutulungan kita. Inay, wag na po kayong mag-abala. Kahit anong mangyari, kusa at bukal sa loob ko ito. Ang tigas talaga ng puso ng lalaking to, ang kaawa-awa ko na nga. Ni hindi man lang nag-alok na ihatid ako. Ihatid na kita pauwi. Ay, Singyu. Hindi ko naman talaga gustong maabala ka. Pero sobrang nahihilo na kasi talaga ako. Kuya Tsingyu, nagadrama lang yan. Malapit nang himatayin ang pinsan mo. Pag gumaling na siya, sasagutin kanya ulit. Ang mahalaga ngayon, iligtas siya. Ako, Hayaan mo na silang umalis. Bilis. Jingchuan, kung makakaligtas ba tayo sa pagkakataong ito? Ay depende na lang kung gumagana pa ang proteksyon ng bida. kuya. May ginawa ka ba sa sasakyan ng mga nan? Ilayo ko, hindi sila makalaban ng buhay. Sa pababang kalsadang iyon sa silangan ng syudad. Pero kasama si Kuya Sinyu sa sasakyan yun. Swing. Kung totoong mahal ka ni Lu Xingyu, hindi siya mapapasal sa babaeng yun. Ang dahilan kaya napakabait niya sa'yo ay dahil sa aksidenteng iyon 2 taon na ang nakalipas. Sinasabi mong ikaw ang nagligtas sa kanya. Kung malaman niyang ang taong humila sa kanya, palabas ng sasakyan, ay hindi ikaw. Kundi, Wala dapat mangyaring masama kay Kuya Tsingyu. Pupuntahan ko na siya. Hindi naman siya walang malay. Kuya Lu, may truck sa unahan. preno. Preno agad. Wala nang preno. Ano? Patay na. Ang proteksyon ng bida. Talaga bang hindi na rin makakatalo sa tadhana? Ate, hindi talaga biro ang proteksyon ng bida. Buhay tayong dalawa. Ate, hindi matatawaran ang swerte ng bida. Buti na lang wala tayong sugat. Hindi patay na? Luxinyu, gising. Huwag ka nang matulog, Luxinyu. Gusto ko lang mabuhay. Hindi ko gustong makasakit ang tao. Huwag na huwag kang mamamatay. Saan ko na narinig ang boses na to? Luxinyu, gising. Kapag natulog ka pa, masusunog ka ng buhay. Bilisan mo, hihilahin kita palabas. Dumudugo ka. Abutin mo ang kamay ko, hihilahin kita palabas. Luxinyu, gising. Ate, igilan mo na yan. Sasabog na ang sasakyan. Takbo na tayo. Tumigil ka nga. Mag-isip ka ng paraan. Ete, tumabi ka. Ako na. Luxinyu, napakalaking problema mo talaga. May proteksyon ka na ng bida, nagawa mo pang maibangga ang sasakyan. Kapag namatay ka rito, siguradong gigilingin ako ng pamilya Lu. Hanggang sa maging abo. Nakaligtas sila. Luxinyu, baboy ka ba? Ang bigat mo. Ikaw, Ako, yung taong sumagip sa akin 2 taon na ang nakalipas siya rin ba? Kuya Tsingyu, ayos ka lang ba? May nasaktan ka ba?
Swing. Tanong ko sa'yo. Yung taong sumagip sa akin sa aksidente 2 taon na ang nakalipas. Ikaw ba talaga yon? Naku, kapag naalala ni Luxing Yu, na hindi si Lin Suing ang sumagip sa kanya, baka matulad ulit ako sa dati. Masusuffocate ako hanggang mamatay. Kuya Xingyue, bakit mo naman biglang naitanong yan? Ano nung nangyayari? Nagdududa na ba talaga siya? Hindi ko pa natatamasa ang kayamanan. Ayoko pang mamatay. Gusto ko lang malaman ang katotohanan mula 2 taon na ang nakalipas. Ang taong to, kanino ba nagmana ng ugaling hindi tumitigil hanggat walang sagot? Ate, anong nangyayari sa'yo? Pumunta muna tayo sa ospital. Ate, bumangon ka na riyan, dinala na nga sa klinik si Emarlu. Salamat naman, nakaligtas din sa napakagulong eksenang iyon. Nga, hindi mo nakita yung tingin na magkapatid na Lin. Parang gusto tayong pagpira-pirasuhin. Buti na lang mabilis kang nakaisip. Siyempre naman, strategic retreat kung strategic retreat. Ano bang mapapala natin sa mga luma nilang issue? At sa kayang utak ni Luxing Yu. Matatagalan pa bago makabawi. Oh, Sobrang nahihilo ako. Jing Chuan, mamamatay na ba ako? Tama na, huwag ka nang magkunwari. Luxing Yu, hindi ba ang ulo mo raw ang natamaan? Bakit pati binti mo parang lumpo na? Hindi naman siguro, expired na agad ang proteksyon ng bida. Kanina lang. Nang hilahin kita palabas ng kotse, maayos pa ang lagay mo. sabi ng doktor, injury ni Emarlu ay dahil kay Miss Nan. Palabas ng kotse, masyadong malakas kasi. Kaya dapat managot kayo sa injury na yan. Kaya si Emarlu ay pansamantalang mananatili sa mansyon ng mga Nan. Kaya sana naman, Miss Nan, alagaan ninyo siya ng mabuti. Baka noong sandaling iyon nga siya natamaan. Sakto naman, kanina pa ako naghahanap ng dahilan para makasama siya. Ang swerte, napakadali lang pala. Sige, umuwi na tayo ngayon. Mabait naman pala si Miss Nan. Emarlu, ginawa ninyo ang lahat para lang makapasok sa mansyon ng mga Nan. May gusto na ba kayo kay Miss Nan? Kung ano-ano ang sinasabi mo, paano ako magkakagusto? Sa isang babaeng kasing sama ni Nan Juan? Pero kay Miss Tsuying, lagi kang napakagalang. Hindi pa kita nakitang. Ngumiti ng ganyan. Igilan mo nga yan. Gusto ko lang malaman kung may peklat ba siya. Para malaman ko kung sino talaga ang nagligtas sa akin 2 years ago. At saka, Inay, huwag na po kayong mag-abala. Ano mang mangyari? Husang loob ko po itong lahat. matagal ko ng kutob na sigurado siyang may masamang mangyayari ngayong gabi. Nan Juan, ano ba talaga ang tinatago mo? Imbestigahan mo lahat ng detalye ng aksidente 2 taon na ang nakalipas. Pati ang mga saksi at ang aksidente ngayong araw. Alamin mo rin kung bakit nawala ng preno. Si President Lu. Ma, ano sa tingin mo? 1-1. Bakit pumayag ka agad na dito siya tumira? Hindi ba may proteksyon siya bilang bida? 3 araw na lang. Iyon na ang araw ng aksidente ni Dad. Gusto ko siyang gawing panangga. O Sage? Tuloy ka rito, tuloy ka. Napag-usapan na ba kung saan ako tutuloy? Opo, President Lu. Sasabihin ko na ng diretsyo. Dito ka manunuluyan sa amin. Hindi ka ba natatakot na magselos si Lin Suing? May masama ba tayong relasyon? Dati lagi siyang nakadikit sa akin. Pero ngayon natatakot kang magselos si Wayne. Kaya ba talaga magbago ng ganito kalaki? Noong tinatawag mo akong asawa, hindi ka rin naman natakot na magselos siya. Asawa. Sige na, ihatid mo na ako sa kwarto ko, Miss Nan. Miss Nan. Ako na ang maghahatid sa iyo.
Tingnan mo, tingnan mo. Sa ganitong lapit, nakakahiya na kung hindi sila maghalikan. Hihihi, hindi ba masyadong mabilis? Dad, hindi mo kasi naiintindihan. Ito ang tinatawag na tadhana. Mas matindi pa ito sa mga nobelang sinusulat ni Aite. 10 bises na mas nakakakilig. Dumating na ang pagkakataon. Luxinyo, anong gagawin mo? Natakot lang akong baka matumba ka kaya inalalayan kita. Imposible, hindi ganito kasimple. Tiyak na may hinala tong lalaking to. Kailangan kong mag-ingat sa kanya mula ngayon. Pero ikaw, Paano natin sisingilin to? kasalanan mo yan. Ikaw, Wanwan, ihatid mo na si Xiaolu. Pumunta ka sa kwarto at magbihis ka. Baka magalit yan at iban tayo ng pamilya Lu. Six na, bilisan mo. Hayaan na. Nakinabang ka naman sa luho ng pamilya nan. Siyempre, may kapalit yan, di ba? President Lu, ihahatid ko kayo sa inyong kwarto. Dito po. ilayo mo muna ang ibang tao sa pamilya nan. Ano? Tumira si Kuya Tsingyu sa bahay ni Nanwan. At nagpakasal pa siya kay Nanwan. Baka naman talagang nagkagusto na siya kay Nanwan. Huwag kang mag-alala, si Kuya ang bahala. Hindi pwede. Kailangan kong puntahan si Kuya Tsingyu para magganong ng diretso. Sige, dito na tayo. Dito po. Mauuna na ako. Sandali, Miss Nan. Ang binti ko ay dahil sa'yo. Kaya sigurado kang ayaw mong manatili para alagaan ang pasyente mo. Paano mo ba gustong alagaan kita? Paliguan mo ako. Ako. Paliliguan kita. Luxinyo, hindi mo ba talaga maintindihan? Kung ano ang ibig sabihin ng may hangganan ang lalaki at babae. Nasa iyo ang dahilan kung bakit nasugatan ang binti ko. Tama na. Sige, aalagaan kita. Pwede na ba? Zangjai. Wangjai. Day off ninyong lahat ngayon. Ito ang dagdag na bayad sa pagsisikap ninyo. O, kunin nyo. May day off at may bayad pa. Bakit walang tao? Luxinyo, ikaw ba ang may pakana nito? Ako? Isa lang akong sugatang pasyente na walang nag-aalaga. Wala na akong kakayahang utusan ang mga katulong ng pamilya nan. Sige, walang problema. Patuloy kitang hahanapan ng tao. Dad, President Nan, may bagong dating na mamahaling alak mula kay President Lu. Inaanyayahan kayo sa Wind Cellar para tikman. May ganyang magandang pagkakataon. Tara na. ayos lang, nandito pa naman ang kapatid ko. Nanjing Chuan. Sex na. Go. Yung Master Chuan, may bagong sports car, si President Lu nakararating lang. Perfect to para mag-joyride. Tara, alis na tayo. Saan ba napunta ang mga iyon? Sa ganitong pagkakataon, si Mama lang ang maaasahan ko. Mama, Mas lalong hindi bagay kung pati nanay mo ang magpapaligo sa akin, hindi ba? ako ba ang bagay? Huwag kang mag-alala, Miss Nan. Itaas na pati lang ng katawan ang hugasan ko. Kung di lang dahil kailangan kong gamitin ang proteksyon ng bida mo. Matagal na kitang naitapon ng napakalayo. CJ, ako na ang maghugas sa'yo. Bibigyan kita ng malalim na scrub experience. Sisiguraduhin kong mapapaungol ka sa sarap. Sabi mo itaas na parte lang, ah. Siyempre naman. Ang init ng panahon, 38 grado. Bakit mo in-on ang heater? Kasi nasugatan ako, nanlalamig ang katawan ko. Ito ang lalaki ng bida. Bawal tumingin. Bawal. Teka, itong si Luxinyo. Bida pa rin naman siya sa nobela ko. Titingin lang ako, okay lang yon. Malapad na balikat, balingkinitan na bewang, 8 ebs. Kailangan naming makakita ng ganito para magkaroon ng lakas araw-araw sa buhay. Tapos ka na bang tumingin? Halika rito, tumulong. Masyadong malamig. Lakasan mo ang init. Ang dami mo namang arte.
Ang sarap pala talaga ng pakiramdam. Ang init. Mukha ngang matipuno si Luxing Yu. Pero napakahina naman ng katawan. Masyado bang mainit? Gusto mo bang magpalit ka na lang ng pajama? Kapag nagpalit siya ng pajama, malalaman ko na. Siya nga ba talaga ang nagligtas sa akin 2 taon na ang nakalipas? Ayos na. Luxing Yu. May bago ka na namang pinaplano, no? Gusto lang kitang palamigin. Huwag mo akong paimbabawang tulungan. Kuya Tsingyu. Kuya Tsingyu, anong ginagawa niyo? Hindi ito tulad ng iniisip mo. Kasalanan niya lahat to. Kuya Tsingyu. Sinabi mo noon na ayaw mo sa kanya. Bakit mo ako niloloko? Swing, makinig ka muna sa akin. Patay. Sa lahat pa naman ng pagkakataon na misinterpret pa ng bidang babae. Kung si Lin Swing ngayon ay sobrang nasasaktan na. Didiretso sa pagkawasak si Luxing Yu at gugunawin ang buong South City. Mas mapapaaga pa ang ating masayang wakas. Kuya Tsingyu, huwag mo na akong lokohin pa. Nakita ko mismo ng 2 mata ko. Malinaw na may namamagitan sa inyong dalawa. Hay, Luxing Yu. Ikaw na talaga ang pinakamalaking sumpa sa buhay ko. Magugas ka mag-isa. Maligo ka riyan hanggang maging pasas, wala nang pakialam sa'yo. sayang naman ang lapit na sana. Eti, ipapahamak ko si Nanwan. Ipaparanas ko sa kanya ang matinding pandidiri ng buong mundo. Hinding-hindi na siya makakabangon sa kahihiyan. Launan. Anong gagawin natin? Tumawag kasi ang Zhao Group, si President Zhao mismo, nagyayang makita sa club. Tungkol daw sa kooperasyon sa lupain sa East City. Wala naman akong alam diyan. Kung nandito lang sana si Lin Cheng. Nga, sa original na nobela, pinoprotektahan nga ni Lin Cheng si Lin Chuing. Pero may talino talaga siya sa negosyo. Itong si Launan, siguradong mabubuko agad sa negosasyon. Wan, anong gagawin natin? Kung hindi ako nagkakamali, ganitong klaseng kooperasyon ang nasa nobela, lalasingin nila si Dad. Tapos isi-set up siya at akusahang na namantala ng babae. Pero naisip ko dahil sa inyo. Ngayon, isasama natin si Lin Cheng. Kapag binago natin ang istorya, baka hindi na ito mangyari. Ay, wala ito. Pero para makasigurado, isasama natin si Luxing Yu. Gawin natin siyang testigo. Itong si Nanwan. Ano na naman kayang kalokohan ang binabalak nito? Hoy, hindi ako lasing. Isa pang ang baso, at itong proyekto. Siguradong makukuha ng pamilya na nito. Ay, ang lakas talaga ni Emarnan. Madali lang naman ang proyekto. Pumunta muna tayo sa lounge. Magpahinga muna tayo. Suyin, hindi mo na kailangan pumunta mismo. Inayos ko na ang lahat. Sisiguraduhin kong wala nang may depensa si Nancy. Kuya, hindi ko akalain na ipapatawag ka ng pamilya Nan. Pero kakaiba ang mga kilos ng pamilya Nan ngayon. Kailangan kong kumilos mismo para makasiguradong malang aberya. Ano bang balak mong gawin? Ipapaalam ko sa buong syudad na ang pinakamayamang angkan sa South City na si Nancy na walang hiya ay nagtangkang halayin ang sarili niyang pamangkin at higit sa lahat. Gusto kong makita ni Kuya Tsingyu ang tunay na mukha ng pamilya nan sa sarili niyang mga mata. Pati sariling pamangkin hindi pinalampas. Yang sinanwan na iyan, ano pa bang asahan mo? Ang bigat parang baboy. Mana-mana ba sa pamilya niyo yung pananambang na yan? Saan kayo mag-aisa sa inyo? Kung hindi ka titigil, ikaw naman ang bubugbugin ko. Bumangon ka na kasi, baka makatulugan mo na talaga yan. Ana, alis na tayo. Maya-maya lang darating na, yung Lin Cheng na yun dala ang mga tauhan niya. Nanwan, ano ba talagang pakain niyo? Pati ako dinadamay niyo pa bilang kasabwat. May hinalong gamot ang alak na dala ni President Xu. Buti na lang handa ako. Ang daddy ko ipinaparatang na sa kanya ngayon. Ang kasong panggagahasa. At ikaw naman. Gamitin mo ang proteksyon mo, magpalamuti ka na lang. Tara na, bilis, sumunod kayo sa amin. Tara na, bilis. Luxing Yu, bilisan mo. Kuya Tsingyu, iligtas mo ako. Natatakot ako. Swain, nasaan ka? Anong nangyari? Dad, basta ligtas ka, ang magandang kinabukasan ng pamilya natin. Ay siguradong ligtas. Ay, balik na tayo ngayon, maghanda tayo ng salo-salo para sa tagumpay. Tara na, bilis. Pero pakiramdam ko may kulang tayo. Ano?
Sandali lang. Nasaan si Luxing Yu? Ay, bilisan nyo, bilis. Tito, alam mo ang buhay ko sa pamilya na noon. Alam na alam mo yan. Oras na para tapusin ang lahat ng ito. Itinabi mo ako sa tabi mo. Pero lagi mo naman akong pinapahiya at inaapi. At ngayon, pati ang taong pinakamamahal ko ay inaagaw ng anak mong babae. May ganyan bang katarungan sa mundo? Pero okay na. Malalaman ng lahat ang totoo. Kung paano tratuhin ng pinakamayamang angkan sa South City na si Nanche. Ang sarili niyang pamangkin. At pagdating ng panahon, ano pa kaya ang matitirang dangal ng pamilya nan? Tito, tapos na ang lahat. Kuya Singyu, bakit ikaw? Lin Suiying, bakit mo ginawa ito? Ikaw ang nagdala kay Nanze, bakit? Bakit umabot sa ganito? Hindi, Kuya Singyu, makinig ka muna sa akin. Si Nanwan ang naglano nito para siraan ako. Kaya yung mga sinabi mo kanina. Pinilit ka ba ni Nanwan na sabihin yon? O sinapian ka na ba niya? Sabihin naman yun? Silang pamilya lang naman ang laging lumalaban sa akin. Natatakot lang akong mawala ka. Eh yung mga taong nasa labas. Hindi ba ikaw ang nag-imbita sa kanila? Yung itsura mo kanina na napakayabang. Saan banda dyan ang naapi? Hindi ko talaga sila kilala. Maniwala ka sa akin. Huwag kang magpadala sa pamilya ni Nanwan. Bakit mula nang bumalik ka rito? Parang ibang tao ka na. Bigla ka na lang nabighani sa kanya. Pati ako hindi mo nakilala. Lin Suiying, hindi ako ang nagbago. Ikaw ang nagbago na hindi na kita kilala. Kuya Tsingyue, paano mo masasabi yan sa akin? Ako ang nagligas sa'yo noon. Sinabi mo, hindi mo ako pababayaan. Imbestigahan ko ang aksidente noon. Kung totoong ikaw ang nagbita sa akin, dodoblihin ko ang pagtanaw ng utang na loob sa'yo. Pero mula ngayon, magkanya-kanya na tayo. Kuya Tsingyue, huwag mo akong iwan. Alam ng lahat na tayo ang para sa isa't isa. Si Nanwan ang nanghimasok sa relasyon natin. Kuya Tsingyue, huwag mo akong iwan, please. Bitawan mo ako. Hindi ako bibitaw. Lin Suiying, Kuya Tsingyue, mali ako. Parusahan mo ako kahit ano. huwag mo akong hawakan. Grab. Amazing. Ano ba talaga nangyayari? Luxing Yu. Talagang naging na Ling. Kung ganito, nawala sa ayos ang main story. Mawawala na ba ang panganib sa amin ni Mama o mas lalong sasama? Nanwan, ikaw talaga itong demonyita. Gusto mo akong siraan. Suing na kapatid, hindi pa naman bagong taon. Hindi mo na kailangang lumuhod ng ganyan. Ikaw, ang lakas ng loob mong siraan ang anak ko. Papatayin kita. Ma! Impulse control. Wag po. Baka imbis na si Papa ang makulong, ikaw pa ang mauna. Suing na kapatid, kung may hinaing ka man. Sabihin mo na lang sa sombrero. Kung makalabas ka pa, sasabihin kong malakas ka. Anong ibig mong sabihin? Sayang nakataka si Lin Shen. Itong si Zauman na ito, gaano ba karami ang binago? Sa plot ng nobela ko, Lin Suiying, sumama ka sa amin. Nanwan, hintayin mo ako. Babalik ako. Bae, hindi na nagpapanggap ha. Kuya Xingyu, mukhang wala nang nararamdaman si Xuing. Para sa iyo. Sayang naman. Paano mo naman nasabi? Tignan mo, hindi man lang siya nagpanggap sa harap mo. Ibig sabihin, wala ka ng halaga sa kanya. Ah, ganun ba? Eh ikaw, Ano? may halaga pa ba ako sa'yo? Gabi na, madilim at mapanganib. Gabi na ang gutom ko. Tara na, alis na tayo. Sandali, hindi pa tayo tapos sa laban, iiwan niyo na lang ako. Nanwan, Adaw, bakit ka ganyan matakot? Kakainin ba kita? hindi iyon sigurado. May record ka na rin. Sino ba nang may sabing mag-anak ka ng siyam na lalaki para sa akin? Para lumakas ang angka ng Lu. Ano? Iniisip mo bang panaginip ko lang lahat yon? Kuya, kapag desperado na ang tao, kahit ano nasasabi. Pinilit lang ako noon. At saka, kahit pa to hindi kayang mangitlog ng 99. Ako, bihirang mamal kaya.
Sige na nga. Pero, paano mo nalamang? Plano ni Lin Swain na sirain ang reputasyon ng tatay mo. Ako sumulat ng nobelang to, paano ko sasabihin sa'yo? Nagkataon lang. Nagkataon lang. Puro ka nalang yabang. Pero, minsan nakakatuwa ka rin. Ano to? Ang bida, magkakagusto sa king. Kontrabidang karakter. Hindi lang to pagguho ng istorya. Ganap na kaguluhan na to. Maliit na bagay lang kung hindi ako makapaglayag sa yaman. Pero ang buhay ko, yan ang malaking problema. Pare, nakakatuwa raw ako. Ibig mong sabihin yung tipo ng pagkakagusto. Anong sinasabi mo? Paano akong magkakagusto sa'yo? Buti naman. Buti naman. Tayo, pinilit lang ng mundo. Na magsama. Kunwari lang ang lahat. Magkaiba ang pangarap, mag-asawang formalidad lang. Ikaw, hindi ako gusto. Ako, hindi rin para sa'yo. Sa ganitong paraan lang tayo. Magiging pang matagal ang magkatuwang sa pag-unlad. Eh, di ba? Yang bibig mo walang tigil sa kadaldalan. Sige na nga. Tama na. Pagod din ako ngayon. Magpahinga ka na ng maaga. Ah, Kung alam mo namang pagod ako, bakit hindi mo ako bigyan ng tuloong din pala? ha? Anong gagawin mo? Wala akong pera ni piso. Puso, atay, pali, baga, bato, wala ni isa pwedeng mawala. Sino nang may gusto ng mga yan? Diretsuhin ko bang gusto kong makita ang dibdib niya? Alam ko na. Sa makalawa, may auction akong dadaluhan. Kailangan ko ng kasamang babae. Auction. Itim na perlas, tama nga. Sa orihinal na nobela, sa auction na to. Pinutol ang vocal cords ni Mama at ipinagbili siya sa Southeast Asia. Sa labas, auction ito ng mga alahas. Pero sa loob, may mas malalim pa. Isang black market ng mga organo. Sige, papayag ako. Ang bilis mo namang pumayag. Para sa auction, kailangan ng disenteng evening gown. May inihanda ako para sa'yo. Subukan mo muna. CJ. Luxing you. Sa tingin mo, saan bandarian ang disente? Wala lang yan. Subukan mo lang siya. Hindi gusto kasi. Ipapa-adjust ko sa designer. Sige na nga. Magkakaroon ba siya ng peklat? Kung siya pala talaga ang nagligtas sa buhay ko, paano ko siya masusuklian? Bibilhan ko ng isla o ihahandog ko ang sarili ko. Kung gusto niya, pareho pa nga, kaya ko. Nanwan. Sinong may sabing magsuot ka ng dermal wear? Subok lang naman ng sukat, basta ka siya. Okay na, di ba? Bihira na lang ang tulad kong matalino, maganda. At may talento pa. Tanga. Wala namang problema sa sukat ng damit na to. Sabihin mo lang sa designer na gawin hindi ka anong revealing. Tapos ayos na. Karaniwan, walang problema. Nanwan. Ikaw ba yung taong sumagip sa akin 2 taon na ang nakalipas? Hoy, Presidente Lu. May bagong lead na tungkol sa aksidente mo 2 taon na ang nakalipas. May testigo na nagsabing nakita niya si Miss Nanwan sa lugar ng pangyayari noong araw na yon. May testigo. Bilisan mo, hihilahin kita palabas. Dumudugo ka na. Akin na ang kamay mo. Ilalabas kita rito. Tama. Ayon pa sa testigo, inalok niya si Miss Nan ng contact number niya, pero umiling lang ito at umalis. Pumunta pa kami sa traffic bureau. Pero ang kakaiba, wala talaga siya sa anumang footage. Wala siya sa footage. Ipagpatuloy ninyo ang paghahanap. Nanwan. Sa araw ng auction, papipiliin kita, amin ka mismo. Na ikaw ang sumagip sa akin. Okay, sinabi na lang. Baguhin ang gamit para hindi ka anong revealing. Lagi na lang itong piraso ng tali ang dinadagdag mo. Mas okay na yan kaysa thermal underwear, di ba? Ngayon, tingnan natin kung paano mo pa maitatago yan. Bakit walang peklat ang dibdib niya? Hindi si Nanwan ang sumagip sa akin. Ha?
Bobo ka ba? May backup plan ako. Alam kong hindi mo. Seryosong babaguhin ang disenyo. Buti na lang pinakover up ko kay mama. Makinis na balat, walang peklat, mas gumanda pa. Anong tinititigan mo, manyak ka? Nanwan. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ikaw ba ang sumagip sa akin sa aksidente ko 2 taon na ang nakalipas? Alam ko na nga ba, talagang tinititigan ng lalaking to ang peklat ko. Aba, nagkataon naman pala. Ikaw pala yon. Naalala mo pa ako? Siyempre, hindi ko na maalala. Hindi naman kita kilala noong bata ko. Naglalaro ka sa inyo, naglalaro ako sa amin. Natural na nagkataon lang. O siya, hindi na kita asal pa. Hindi ba sabi mo ang nagligtas sa'yo, Isaac? Ling Swing, paano naman ako? Hindi ko alam. Kahit lahat ng ebidensya ay tumuturo na. Si Ling Suing ang nagligtas sa akin. Pero may kakaiba akong pakiramdam na hindi ganoon ang totoo. Hindi mo lang matanggap na ang nagligtas sa'yo ay isang masamang tao. Alam kong maganda ako, pero huwag mo naman akong masyadong hangaan. Maihi lang ako saglit. Hoy ma, nasaan ka ngayon? Anak, sinunod ko na ang sinabi mo. Naka-full jar ako dito sa bahay para protektahan ang vocal cords ko. Nasa pintuan sina papa at kuya mo, nagbabantay sa akin. Huwag kang mag-alala. Mag-ingat ka talaga. Kapag may nangyari, tawagan mo agad ako. Kopya. Ayon sa orihinal na nobela, si Mama ay kinidnap. Nang walang kalaban-laban, dinala sa underground auction. Habang sumisigaw ng tulong, pinutol ang kanyang vocal cords. Kung hindi ako nagkakamali, ang mga kapatid na Lina naman siguro ito. Pero malaki na ang nabago sa istorya. Nakakulong si Ling Suing. Tiyak abala ang kuya niya sa pagliligtas sa kanya, wala nang panahon sa akin. Basta malampasan lang ang auction ngayong araw, ligtas na si Mama. Ganon ba? Kung ganoon, minamaliit mo naman ako masyado. Hindi ba't nasa kulungan ka? Paano ka makakaganti sa akin? Wala na ba akong paraan para makalaya? Sinasabi ko sa'yo, Nanwan, kahit hindi ko alam kung paano mo natuklasan ang plano namin. Pero hanggat buhay ako si Lin Suing. Hinding-hindi mo maagaw sa akin. Si Kuya Tsingyu. Walang sinumang may gustong agawin ang luksingyo mo, ate. Pakiusap, tigilan mo na ako. Matagal nang inayos ng kuya ko ang lahat. Nasa akin ang susi. Huwag mo nang isiping makalabas ka. Naku, nagkagulo na ang istorya. Hindi ko na mahulaan. Ang susunod niyang gagawin. Ano nang gagawin ko? Meron na. Ano nang balak mo? Nasasakop tayo ng batas ngayon. Ano nang gagawin ko? Tayong dalawa lang naman dito. Ano sa palagay mo ang kaya kong gawin? Pero Nanwan, napakaswerte mo talaga. Sa auction ngayon, puro mayayamang boss ang darating. Sa tingin mo, sa katawan mong yan. Magkano kaya ang ibabayad nila sa'yo? Grabe naman, pati boses ng nanay ko gusto mong kunin. Pati katawan ko gusto mo pa? Ate, pagbigyan mo na ako please. Mali na ako, okay na ba? Si Luxingyo, sa'yo na siya. Patawarin mo na ako, huwag ka nang magalit. Patawarin kita. Mangarap ka. Anong ginagawa mo? Ilabas mo ang susi, kung hindi, ikaw sa punerarya, ako sa korte. Walang magkakasundo dito. Bilisan mo. Grabe, muntik na akong mamatay. Salamat, Luxingyo. Hoy! Nanwan, saan ka pupunta? Buwisit. Itong magkapatid na to talagang hindi maalis-alis sa akin. Huwag ka nang mag-aksaya ng lakas, miss. Maghanda ka na lang. Magsisilbi ka sa malaking sponsor mamaya. Lincheng, anong gagawin mo? Pakawalan mo lang ako, gagawin ko lahat ng gusto mo. Ha? Nanwan, masyado mong mataas ang tingin sa sarili mo. Ang gusto ko, ang kayamanan ng pamilyang Lu at Nan. Paano mo ako matutulungan? Pero salamat sa'yo, malapit na. Akong makakuha ng malaking puhunan. Yun naman. AMM, ang galing naman. Malapit nang matapos ang auction. Si Nanwan, nagkarlang, bakit hindi pa bumabalik? Kuya Tsingyu, saan ka pupunta? Bakit ka nandito? Hindi ba dapat nasa presinto ka?
Kuya Tsingyue, sinabi ko na sa'yo. Pinagbintangan lang ako, bakit naman ako huhulihin ng pulis? Nasaan si Nanwan? Anong ginawa mo sa kanya? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Sabi ni Kuya, basta sumunod ka lang ng maayos. Hindi niya sasaktan si Nanwan. Nakikita mo ba ang itim na perlas na singsing sa entablado? Kapag binili mo yan at nagpropose ka sa akin sa harap ng lahat, pakakawalan ka agad ng kuya ko si Nanwan. Mga kaibigan, ang huling item natin ngayong gabi ay isang pambihirang itim na perlas na singsing. Sabi nila, ang makakakuha nito ay kayang lumampas sa panahon at makakamit ang walang hanggang pag-ibig. Panimulang tawad, 5 milyon. Diyos ko, 5 milyon, giliw. Kapag binili mo yan at nagpropose ka sa akin, pakakawalan namin kaagad ni Kuya si Nanwan. Sa mundong ito, wala pang nakakapagbanta sa akin. Ibig bang sabihin, hindi ka talaga nag-aalala kay Atuanwan? Ikaw, Kapag hindi ka pumayag, ipapasok ko siya ngayong gabi sa kwarto ng sponsor. Sisihin mo ang sarili mo kapag huli na ang lahat. 150 milyon. Ang Giant Group ay nagkataas sa 150 milyon. Mayroon pa bang mas mataas dito? 150 milyon, unang tawag. 150 milyon, pangalawang tawag. 200 milyon. $200 milyon. Ang C ng Lu Group ay nag-alok ng 200 milyon. Mayroon pa bang mas mataas? Itong sinanwan, Lotsinyu, talagang inaalagaan ka, ano? Paalang iligtas ka, gagastos ng 200 milyon para sa peking singsing. Sayang naman, sayang talaga. Sayang talaga. Ang hawak ko rito ang totoo. Maya-maya, magpupropose na si Lotsinyu kay Lin Tsui. At ikaw, kapag nagsawa na sa iyo ang sponsor, ibebenta ka sa Southeast Asia. Simula ngayon, tingnan natin kung paano pababangon ang pamilya ninyo. Ang plano pala nila, pumatay ng 2 ibon sa isang bato. Napakagaling nga ng plano. Sayang lang. Lin Cheng, napakawalang hiya ninyo ng kapatid mo. Hahaha, walang hiya? Kumpara sa yaman ng pamilya nan. Ano ba naman itong konting kawalang hiyaan? Kung wala na si Lotsinyu, paano ka pa magmamayabang? Akala mo ba ganoon kadaling lokohin si Lotsinyu? Kapag nalaman niya, nakalayas na ako dala ang pera. Ikaw ang mag-isip na mabuti kung paano ka makakaligtas mamayang gabi. Paano? Bata ka pa lang, kayang-kaya kitang pabagsakin. Napakadali lang para sa akin. $200 milyon mula sa C ng Lu Corporation. May mas mataas pa ba? Sigurado ka bang pagkatapos niyang mag-propose sa'yo? Ligtas si Nanwan? Sisiguraduhin ko. Kuya Tsingyue, basta bilhin mo ito. At magpropose ka sa akin sa harap ng lahat, magiging maayos si Nanwan. 200 milyon, una, pangalawa, pangatlo. Sold. Sandali lang. Ano nang nangyayari? Ang singsing na nasa entablado ay peke. Ang hawak ko ang tunay. Nanwan, Lu Xingyu, simula ngayon. Bawal kang makipag-usap kay Nanwan kahit isang salita. Naglagay na ang kuya ko ng bomba sa basement ng venue. Kapag kinausap mo siya kahit isang beses lang, sasabog ang lahat ng tao dito. Ang auction ngayong araw na ito ay isang pag-ibong hindan na Lin Swing at Lin Cheng. Pinagsamahan nilang lokohin ang lahat para sa pera. Gusto nilang pagsamantalahan ang pera ng mga tao. Ito yung anak ng pamilya nan, di ba? Bakit ganyan ang suot niya? Baka siyang sira ang gulo? Paano magkakaroon ng peke sa action? Tiyak na gusto lang ni Luna. Bilhin ang singsing para magpropose kay Miss Lin, matagal ko nang naririnig na. Si Nanwan ay nang agaw kay Lu. Kay Miss Lin. Ngayong nakalaya na si Miss Lin. Natatakot siguro siya na bumalik si Miss Lin at agawin si Lu sa kanya. Pero kanina, malinaw kong nakita na. Kasama ni Lu si Nanwan sa auction. Bakit ngayon ang kasama niya ay si Lin Xing na? Hindi mo na kailangang itanong yan. Pagbalik ng tunay na pag-ibig, natural lang na tumabi ang kabit. Ate Nanwan,
Huwag mo kaming paratangan ng kasinungalingan. Sinasabi mong naglaro ako ng patibong. Magpakita ka ng ebidensya. Peke man o totoo, malalaman natin agad. Kung pek pala ang produkto ko, ang career ko, ay tuluyan ng mawawasak. Nandito na. Mga bisita, kapag naaninag ang tunay na itim na perlas, makikita ang 6 na puntos na liwanag. Kailangan lang nating suriin ang isa para malaman kung alin ang tunay. Alin ang tunay? Alin ang orihinal? May pek talaga. Tingnan ninyo ito. Anong nangyayari? Totoo nga. Kitang-kita ninyong lahat, ang hawak ko ang tunay. Impossible. May mali dito. Siguradong kasabwat mo ang magkapatid na Lin. At Nanwan, alam ko. Mahirap tanggapin na bumalik sa akin si Kuya Lucinyo. Pero hindi mo ako pwedeng siraan ng ganyan. Hindi, sa orihinal na nobela, may 2 paraan para suriin ang itim na perlas. Una yung refraction method. Kung sino ang pagkakagawa, posibleng makopya. Pero may isa pang paraan. Na 100% tutukoy sa tunay at peke. Hinihiling kong gamitin ang matinding ultraviolet light method. Ano, nababaliw ka na ba? Nanwan, seryoso ka ba? Alam ng lahat na kapag ang itim na perlas ay nalantad sa matinding ultraviolet light, magiging basura na lang ito. Kapag hindi sinasadyang matamaan ang tunay na perlas, ang yaman ng mundo, ay magiging basag na bato lang. Tama, 200 milyon ang halaga niyan. Itong si Presidente Lu. Papayag ka bang magloko siya rito? Luxinyo, sinisiguro ko sa iyo. Ang hawak ko ang tunay. Kung ang kanya lang ang susuriin, wala tayong mawawala. Magtitiwala ka ba sa akin? Binibining Nanwan, sa tingin ko, sinasadya mong guluhin ang auction na ito. Mga tauhan, palayasin ninyo. Itong baliw na nanggugulo sa auction. Sandali lang. Anong nangyayari? Nagtitiwala ako sa'yo. Sige, suriin natin. Talaga palang nagtitiwala siya sa akin. Diyos ko, nababaliw na si Presidente Lu. 200 milyon. Na itim na perlas, sisirain lang basta? Ano bang pinainom ng Nanwan na iyan kay Presidente Lu? Para sa kanya, gagastos ng ganito kalaki. Pati first love niya binitawan na. Kuya Tsingwe, nababaliw ka na ba? 200 milyon iyan. Paano kang maniniwala kay Nanwan? Professor Chen, gamitin mo ang Yeelight para i-verify yan. Itim na perlas, handa ba si President Lu na bitawan iyan? Handa ako. Sige, i-verify mo na. Pek ito. Ang tunay na itim na perlas, kapag nalantad sa matinding ultraviolet light, madedecompose ang fluorescent at magiging bato na lang. Pero ang nasa loob nito ay artipisyal na patong ng perlas. Aamihan ay dagta. Ang halaga ay hindi lalampas sa 8,000. 200 milyon para sa peking bagay na 8,000 lang. Pahamak na. Tapos na talaga ang karera ko. Tuluyan na talagang tapos. Lin Tsuiying, Lin Cheng. May mga nag-akusa na sangkot kayo sa pagdukot at pagnanakaw. Sumama muna kayo sa amin. Hindi ako yon. Inagbibintangan lang ako. Siya lahat ng may sala. Pinilit niya lang ako. Wala akong kinalaman dito. Tsuiying, anong sinasabi mo? Huwag mong banggitin ang pangalan ko. Lin Tsuiying, ikaw. Kung hindi tayo sa pilit mo, mag-propose si Lu Xingyu sa iyo. Nakatakas na sana tayo dala ang paunang bayad. Pero ngayon, nahuli tayo sa akto. Masaya ka na? Sige, pag-usapan natin ang lahat pagbalik natin. Napakagaling. Sulit ang bayad sa tiket ngayong araw. Napagdaanan mo ang hirap. Paano ka nakatakas mula sa kanila? At naibalik mo pa ang singsing. Ganyan talaga ang labanan para sa trono. Kunin mo na ang 200 milyon mo. Pero ang lakas talaga ng loob mo. Pumayag ka agad na i-verify ko iyon. Mukhang matapang, pero sa totoo lang, wala na akong ibang paraan. Kapag in-verify ko yon, maaaring mawala ang 200 milyon. Pero kapag hindi ko ito in-verify, mawawala sa akin ang asawa ko.
Ikaw, bakit parang napakadali para sa'yo na tawagin akong ganyan? Kasal lang tayo sa papel. Kailangan pa rin nating panindigan ang harapan. Kumakalat na sa labas ngayon. Nakasal na ako at may iba pa akong minamahal. Ayokong pag-usapan ako bilang isang masamang asawa. Boss Lou, iyong aksidente noon, gawa-gawa lang pala na magkapatid na Lin. Naka-freeze na rin ngayon ang mga account nila. Mababawi rin natin ang iba pang nawalang pera. Maganda ang ginawa mo. Siguraduhin mong malinis lahat. Site po. Malaking tulong ka ngayong araw. Bilang pasasalamat, Masyado po itong mahalaga, hindi ko po kayang tanggapin. ituring mo na lang na pansamantala mong iniingatan para sa akin. Tara na, ihatid na kita pauwi. CJ, Weird, hindi ba sabi nila? Ayaw ni Boss Lou kay Nanwan? Itong magkapatid na to. Kung alam ko lang, ako na dapat ang pumunta at hinampas ko sila ng rolling pin. Talaga naman. Tama na yan, huwag ka nang dumagdag sa problema ng anak natin. Ate, ang galing mo naman, nakatakas ka sa ganoong peligro. Eka, yan ba ay itim na perlas na singsing? Itong si Lutsinyo. Ang lakas talaga gumastos. pero mas nagulat ako na. Naniniwala ako sa'yo, ako ang magpapatunay. Naghirap ka. Bakit kaya siya ganoon? Ibig sabihin ba natuklasan na niya? Na ako ang nagligtas sa kanya? Lin Tsuying, ang galing-galing mo talaga. Kaalis mo lang dahil nakiusap ang kuya mo na ilabas kita. Ilang araw pa lang, huli ka na naman. Sa wakas dumating ka rin. Ilabas mo na ako dito. Kaya kitang tulungang pabagsakin si Nanwan. Alam ko na. Ang lakas pa ng loob mong magsalita. Ginawa kitang bida sa nobela ko. At yon ang pinakamalaking pagkakamali ko. Ano? Bida. Bakit ko sasabihin sa'yo ang password ng safe na mga nan? Bakit kita inutusan na lagyan ng droga ang engagement party? Bakit ko pinapunta si Lin Cheng? Para pakialaman ang preno ng kotse ni Lutsingyu. Para mapahiya si Nanwan. Para mapakasal ako kay Lutsingyu. Tanga. Ang laki ng effort ko. Para lang baguhin ang nobela ni Nanwan. Ginawa kitang bida mula sa pagiging sakripisyo. Para gamitin kayong dalawa. Para malipol ang buong pamilya niya. Tapos kayo. Pabigat lang kayo sa akin. Kaya pala lahat kami ay mga piyesa mo lang. Piyesa. Kwalipikado ka ba? Dapat alam ko na noon pa. Mas mabuti pang ako na mismo ang kumilos kaysa umasa sa'yo. Kung si Nanwan ang magiging bida, mas mabuting ako na lang. Ang pagmamahal ni Lusingyue, ang kayamanan ng mga nan. Ang posisyon ng bida sa mundong ito, akin lahat yon. Kung gayon, paano naman ako? Ikaw. Magmuni-muni ka diyan. Isipin mo kung paano mo sinayang. Ang magandang pagkakataong ibinigay ko sa'yo, boss. Hindi mo pwedeng sabihin yan. Tayo ang sumira sa aming magkapatid. Ako ang sumira sa inyo. Ang katangahan nyo ang sumira sa inyo. Zhao Man, hindi ka magkakaroon ng magandang kamatayan. Nanwan, maghintay ka lang, nagsisimula pa lang ang tunay na laban. Singye, ilikas mo ako. Huwag mo akong iwan mag-isa. Bakit ganito ang trato mo sa akin gayong iniligtas kita? Hindi ikaw ang nagligtas sa akin. Lu Tsingyu, ikaw na walang utang na loob. Hinding-hindi kita palalampasin.
Hello. Hello? Anong nangyari? Wala naman na naginip lang ako ng masama. Masamang panaginip. Luxing Yu, hindi ko alam na nananaginip ka rin pala ng masama. Akala ko kayong mayayaman puro magagandang panaginip lang. Yung tipong umuulan ng pera. Okay ka lang ba? Gusto mo bang puntahan kita dyan? Huwag na, masyado ng gabi ngayon. Bukas, ayusin mo na ang mga gamit mo at lumipat ka na rito. Kasama lang kita. Ano? Magkasama? Luxing Yu, hindi kaya nagkakagusto ka na sa akin? Mag-asawa tayo, hindi ba normal lang na magsama tayo sa isang bahay? Pero peke lang naman ang kasal natin. Ikaw talaga. Alam ko, pero kailangan nating magpanggap kahit papaano. At isa pa, kakadeposito ko lang sa'yo ng itim na perlas. Kailangan kong bantayan ito araw-araw. Baka kung anong araw. Bigla ka na lang maglahong parang bula. 200 milyon din ang halaga niyan. Anong sinasabi mo? Mukha ba akong taong walang isang salita? Ang laki-laking mansyon ng mga Lu, sayang kung hindi titirhan. Wala na rin naman ang magkapatid na Lin. Ligtas naman sina mama at papa. Sige, lilipat na tayo. Huwag kang magsisi sa huli. Ang bilis naman. Hindi ba bukas pa raw ang lipat? Ginoong Lu, ang tagal na nating hindi nakita. Sa wakas nakita rin kita. Sino ka? Mukhang nakalimutan mo na ako. Tutulungan kitang maalala. 2 taon na ang nakalipas. Aksidente sa sasakyan. Anong ibig mong sabihin? Dalawang taon na ang nakalipas. Yung aksidente sa intersection ng South City. Ako ang humila sa iyo mula sa nasusunog na sasakyan. Anong sinabi mo? Impossible iyon. Nasunog ang tangke ng sasakyan mo. Umaabot na ang apoy sa loob ng sasakyan. Napadaan ako noon. Napakahigpit ng seatbelt mo. 3 beses ko itong pinalo ng bato. Bago kita nailigtas. Dahil dun, may peklat ako rito. Mula ito sa sugat ng basag na salamin. Bakit? Paano niya nasabi ang lahat ng detalyeng iyon? Ibig bang sabihin siya nga talaga ang nagligtas sa akin? Impossible. Ang taong nagligtas sa akin noon. Sinabi ni Lin Suying na siya yon. Nagsinungaling siya sa iyo. Nasugatan ako noong araw na yon kaya umalis ako kaagad. Napadaan lang siya at inangkin ang dapat sanay sa akin. Noong araw na yon, naka-beach na trench coat ako. May butas sa dibdib na gawa ng apoy. Hanggang ngayon naalala ko pa. Nga pala. At ito pa. Nalaglag tumula sa braso mo noon. Pinulot ko para sa'yo. Hindi lang ako nagkaroon ng pagkakataong maibalik sa'yo. Siya nga. Siya nga talaga. Noong panahong yon, may nawala akong relo. Bumalik ako sa pinangyarihan ng aksidente pero hindi ko na nakita. Siya nga talaga ang nagligtas sa akin. Ang pagliligtas naman kasi, hindi dapat naghihintay ng kapalit. Pero may nabalitaan ako kamakailan sa auction. Para kay Lin Suying na nagpanggap na ako. Gumastos ka ng 200 milyon para sa itim na perlas. Nasaktan ako ng sobra. Naisip ko, baka gusto mong malaman ang totoo. Ayoko sanang sabihin. Losing you. Ayoko lang na yung pagmamahal na para sa akin ay palitan ng iba. Kung wala kang hinihinging kapalit, bakit parang naghahanda kang umalis? Wala na kasi akong mapupuntahan. Ilang dosenang piso na lang ang natitira sa akin. Pinalayas pa ako ng landlord. Makituloy lang sana ako sa bahay mo ng isang gabi. Bukas ng gabi. Sa ilalim na lang ako ng tulay matutulog. Kilalang kilala ko ang pagkatao ni Luxing Yu. May isa siyang nakamamatay na kahinaan. Madali siyang maawa. Sa ikalawang palapag. Sa katabing guest room. Xing Yue, nasaan ang hair dryer? Nasa storage room sa baba, kunin mo na lang.
Pero natatakot kasi ako sa dilim. Samahan mo naman ako please. Hintayin mo si Assistant Jiang 10 minuto na lang. Buisit. Sana pala nilagyan ko na lang siya ng pagiging mahilig sa babae. Ngayon para siyang si Liu Xiaohui kung umasta. Hindi pwede, isang gabi lang ang meron ako. Kailangan kong makuha siya sa gabing ito. Xingyue, gising ka pa ba? Anong ginagawa mo dito? Xingyue, gising ka na pala. Nagga-nightmare kasi ako. Naligaw yata ako ng kwarto, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Ang tipo ng babaeng gusto ni Lu Xingyu, yung mahinhin at inosenteng parang kuneho. Kung magpapanggap akong ganito, Siguradong makukuha ko siya. Lu Xingyu, eto na ako. Kumusta? Nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Zhao Man, bakit nandito ang manager ko? Nakapasok din siya sa nobela. Nanwan, hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi ito gaya ng iniisip mo. Hindi ko rin alam kung bakit siya nandito. Pasensya na Xingyue, napaka-impulit ko. Pero kagabi, ang lambing-lambing mo talaga. Anong pinagsasabi mo? Wala talagang nangyari sa atin kagabi. Nanwan, maniwala ka sa akin. Sini-set up lang ako. Hindi nagsisinungaling si Lu Xingyu. Ang pagpasok ni Zhao Man dito ay tiyak na dahil din sa paglalagay ko sa magkapatid na Lin sa Black Room. Mukhang, plano niyang siya na mismo ang pumalit kay Lin Suing. Ako ang bidang babae, kailangan kong makisama. Para malaman ang totoong nangyayari. Na-set up ka. Kung hindi mo siya pinagbuksan, paano siya nakapasok? Nasa ika-28 pala pa kayo nakatira. Umakyat ba siya sa bintana? Sino siya? Si Spider-Man o si Black Widow? Ako. Teka. Nagsiselos ba si Nanwan? Sa totoo lang, kasal lang kami sa papel. Hindi dapat siya ganito mag-react. Ibig sabihin, nagkagusto na kaya siya sa akin. Ang kapal pa ng mukha mong humiti. Wala kang hiya, walang dignidad. Marumi, makasalanan, walang modo na lalaki ka. Ano nang nangyayari? Kinakampihan pa ako ni Nanwan. Ibig bang sabihin, pagpasok niya sa nobelang ito, wala na siyang alaala sa akin. Miss Nanwan, pasensya na po. Kagabi po kasi. Wala na po akong malapitan kaya napunta po ako kay Emarlu. Mabait po siyang tao. Dahil sa utang na loob niya sa akin noon, pinatuloy niya po ako. Ano na naman itong drama niya? Ang tanga naman ito. Kung sino na lang ang dumating, pinaniniwalaan agad. Pag tumanda to, siguradong maluloko lang ng mga nagbibenta ng peking gamot. Maubos ang yaman niya, wala nang matitira. Ganun pala. Kaya naman pala si Xingyu, na hindi man lang nagpapapasok ng langaw sa bahay. Ngayon lang yata bumaliktad ang mundo. Aba, tinawag pa akong langaw ni Nanwan. Nanwan, huwag ka nang magalit. Kagabi, wala talagang nangyari sa amin. Hindi ako galit. Hindi ba ang asawa ko? May bago na palang asawa? Ang kabahagi ng isang lalaki ay isang napakalaking biyaya. Dapat nga akong matuwa pa. Mula ngayon, tayong tatlo ay magsasama-sama ng masaya. Iyon ang mas mahalaga kaysa sa kahit ano. Mas mahalaga kaysa sa lahat. Halika, tulungan mo akong buhatin ang mga gamit ko. Simula ngayon, magkakasama na tayo sa kwarto. Itong munting cute na ito, ang itim na perlas na napakahalaga. Nasa kamay niya lang, nakakapanghinayang. Paano kung aksidente itong masira ng ultraviolet rays, at hindi na ako makabalik sa totoong mundo? Hindi pwede. Kailangan kong nakawin ito sa kanya agad. Nanwan, pinatuloy ko lang siya ng isang araw. Palalayasin ko na siya mamayang gabi. Pero, dahil iniligtas mo ang buhay ko, magkano bang bayad ang gusto mo? Ay dedeposito ko sa account mo mamayang gabi. Talaga? Sige, gusto ko ito. Pwede bang akin na lang? Ngayon wala na akong kakayahang makakita ng mangyayari. Wala na akong paraan para mahulaan. Ang susunod na gagawin ni Zhao Man, wala akong ibang magagawa kundi magpakawala muna ng pera. Maghihintay na lang ng tamang pagkakataon.
Sige na nga, ibibigay ko na ito sa iyo. Huwag mo na akong guluhin pagkatapos. Hindi pwede. Regalo ko ito sa'yo. Paano mo basta-basta maibibigay? Ay naku, hindi ka naman tapos sa pera. Sing-sing lang iyan. Iniligtas niya ang buhay mo. Ano ba naman kung ibigay mo sa kanya? Hindi pa rin pwede. Nanwan, huwag mong kalimutan. Ipinagkatiwala ko lang ito sa'yo. Wala kang karapatang magdesisyon para sa akin. Muntik ko nang makalimutan. Paano na ito? Paano kung hindi makuha ni Sauman ang sing-sing? At sa galit ay patay niya ang buong pamilya ko. Di patay na ako. Pasensya na. Ayaw niya itong ipamigay. Baka may iba ka namang hiling. Ayos lang, naiintindihan ko. Napakahalaga ng itim na perlas. Hindi sapat ang pagliligtas ko sa buhay mo para dito. Pwede bang tumira pa ako ng ilang araw hanggang sa makahanap ako ng lilipatan? Sige, Hindi pwede. konti lang namang araw yan. Kawawa naman siya mag-isa. Tagapagligtas mo pa rin siya. Maawa ka naman. Nakahiga ako sa isang kama kasama ang ibang babae. Wala man lang ba siyang selos? Sige, walang problema sa akin. Masaya pa nga ako. Ano na namang kaartehan yan? Singyue, salamat sa pagpapatuloy mo sa akin. Magbabalat ako ng itlog para sa'yo. Ayoko ng itlog. Paano nangyari yon? Tandang-tanda ko pa ang pagkakasulat kay Lutsingyue. Paborito niya dapat ang itlog na binabalatan ng bida. Tiyak na gutom na si Miss Zhao. Eto, kumain ka pa para lumakas. Sinyo, tagapagligtas mo si Miss Zhao. Ayusin mo ang pakikitungo mo sa kanya. Huwag kang malamig. Ang kulit mo. Wala talaga siyang pakialam sa akin. Kung ganoon, gusto kong makita. Kung talaga bang wala siyang selos. Salamat sa aking tagapagligtas. Paborito ko talaga ang itlog. Anong nangyayari? Bakit parang may kirot sa puso ko sa sinabi niya? Kung gusto mo, babalatan kita araw-araw. Babalatan kita ng 99. Parang pamilyar yung linyang iyan ah. Busog na ako. Enjoy kayo sa pagkain. Maghugas ako ng pinggan. Masyadong mahalaga ang singsing na ito. Hindi ko na isusuot. Mag-enjoy ka sa pagkain, Miss Zhao. Beb, hintayin ninyong mamatay ako at maiwan kayo rito sa libro habang buhay. Lu Xingyu. Lu Xingyu. Ang laki-laki mo na. Nagkabangungot ka lang. Pinatulog mo pa ang anak ko sa tabi mo. Ibalik ninyo sa akin si Nanwan. Hindi kaya ng pamilya namin na mawala siya. Bilisan ninyo, ibalik ninyo siya sa amin. Anong ginagawa mo rito? Naalala nila ako. Ibig bang sabihin nagpapanggap lang si Nanwan na hindi ako kilala? Hindi, kayo ba? Pa, Jingchuan. Siya ang tagapagligtas ni Xingyu. Miss Zhao. Hindi niya alam na kilala ko siya, mamaya ha. Sundin din niyo ang mga senyas ko. Tagapagligtas daw, Miss Zhao. Tama ba? Tumayo ka na, huwag ka nang umupo. Ano? Umupo ka na, sige na. Miss Zhao, pasensya na talaga. Kanina kasi si Mama. Tiyak na nagulat ka. Hihe. Miss Zhao, ang ganda mo na nga at ang bait pa.
Sabi ko na nga ba? Lin Tsui, may hindi tama, hindi ba? Lagi na lang pinipilit ang bayo ko, napakasalan siya. Tiyak na impostor iyon, tama. Miss Hao, ano po ang sadya ninyo rito? Makituloy lang ako ng ilang araw. Tumabi ka, huwag mong hadlangan ang pagpulot ko ng singsing. Ah, ganito na lang Miss Hao. Magstay ka pa ng ilang araw. Tiyan, balatan kita. Salamat pero hindi na kailangan. Kung sasabihin natin na ang hindi mahal ng bida ay walang kapangyarihan, e paano kung magkagusto si Luxinyu kay Sauman? Hindi ba't mapapahamak ang buong pamilya natin? Hindi pwede. Kailangan kong magpakabait kay Luxinyu. Pero bagong dating lang si Sauman, hindi ko pa alam kung ano ang kaya niya. Hindi ko rin siya pwedeng kaawayin. Kailangan kong pakisamahan silang dalawa. Senyor, nandito na ang mga magulang ko. Sa bahay ka na lang kumain ngayon, huwag ka nang pumasok sa opisina. Ipagluluto kita ng paborito mong sweet and sour pork ribs. Marunong ka. Siyempre naman. Sigurado akong matitikman mo yan at hahanap-hanapin mo pa. Sige, tingnan natin ang gagawin mo. Launan, bumili ka na ng ribs, siguraduhin mong pinakasariwa. Sasama ako. Huwag. Sige. Ikaw na muna ang bahalang makipag-usap kay Miss Zhao. Kami na ng papa mo ang bahala. Sinasadya talaga ng pamilyang ito. Pupunta muna ako sa banyo. Magkakilala ba kayo ng pamilya mo ni Zauman? Bakit mo sila pinagpanggap na hindi siya kilala kanina? Kasi may alitan kami. Pero hindi ko pa alam kung ano ang balak niya ngayon. Hindi ko siya pwedeng kaawayin, tulungan mo naman ako. Maging mabait ka sa kanya. Pero huwag namang sobra-sobra. Anong klaseng kabaitan ba yan? Ibig kong sabihin, kailangan mong suyuin siya, pero huwag mo siyang mamahalin. Bakit hindi pwedeng mahalin siya? Kasi, hindi ko naman pwedeng sabihin na kapag na-inlove siya kay Sauman. Malalagot kaming lahat. Gawin mo na lang yung sinabi ko. Kung hindi mo ako tutulungan, wala ka nang makakain na ribs. Ako siyang magkagusto ako sa iba. May pakialam siya sa akin. Sige, naiintindihan ko na. Ano ba to? Ang ganda ng singsing mo. Bigyan mo naman ako. Ibibigay ko sa girlfriend ko. Bakit dalawa? Saan mo nakuha? Kanina lang sa sofa. Ay, naalala ko na. Kaya pala kanina pa siya nakalahad ang kamay sa akin. Akala ko kung ano na ang gusto niyang hawakan. Iyon pala talaga ang pakay niya, itong singsing. Hindi ko na lang isusuot. And Zhao, mag-enjoy po kayo. Sa iyo. Magaling. Ngayon, sasabayan na lang natin ang plano niya. Itatago natin yung peke sa sofa para isipin. Nakuha niya yung totoo. Kapag nakuha na niya yung gusto niya, kusa na siyang aalis. Alam mo ba kung alin ang totoo? Kapatid ko ang nakakita, kaya tiyak na alam niya. Tama, Jingchuan. Ate, nakalimutan ko na rin. Sino yon? Ang bilis naman ni na mama at papa. Baka yung tagalinis. Tagalinis, teka, may ideya ako. Pwede natin gamitin si Sauman para sabihin sa atin kung alin ang totoo at alin ang peke. Anong balak mong gawin? Kung ayaw mong magsakripisyo, wala kang makukuha. Magbitaw muna tayo ng isa, tingnan natin ang gagawin niya. Tara, bilis, go go go.
Ek pala ito. Yung singsing sa sofa kanina, nasaan na? Anong singsing? Wala akong nakita ah. Huwag ka nang makunwari. Kanina ka lang nagligpit. Sigurado nakita mo yun. Ilabas mo na agad. Wala nga ako. Mukhang yung nasa mesa talaga ang peking singsing. Miss Zhao, ano nang hinahanap mo? May nawawala kasi akong hikaw. Hanapin ko lang. Sakto naman. Maraming binigay sa akin siksing yun na ikaw. Pipili ako ng pinakamahal para sa'yo. Tara. Ito ang totoo. Nanwan, tapos ka na. Nanwan. Maghintay kayong lahat ng kamilyanan. Gagamitin ko si Luxingyu para tapak-kapakan kayong buong pamilya mo. Hinding-hindi na kayo makakabalik. Sino yan? Ako, to. Luxingyu. Alam kong gumana ang plano natin ngayon. Maghintay ka lang, Nanwan. Malapit na kitang palitan. Para maging tunay na Emareslu. Pasok ka. Singyu. Ang lalim na ng gabi, may kailangan ka ba? Bawal bang pumunta kung wala? Siyempre, pwede naman. Hindi kaya magselos si Miss Nanwan. Bakit ka matatakot sa kanya? Asawa ko lang siya sa papel. Ikaw ang tunay kong tagapagligtas. Lalaki nga naman, paningin talaga ang nauna. Ang kunwari inosenteng si Lin Suying. Ang tagal-tagal na, ala pa rin napala. Ako, wala pang 3 araw. Nakagat na agad si Lu Xingyu. Akala ko ba napakahira? Tagapagligtas. Kung mabait ka talaga, tapusin mo na. Tara, laro tayo ng mas wild, ha? Siyempre naman. Xingyu, anong gusto mong laruin? Teka, parang hindi yata tama to. Ano na hindi tama? Huwag mong sabihin katulad kanina, Juan. Ang boring-boring na babaeng yon. Huwag. Huwag kang umalis. Sige na nga, papayag na ako. Xingyu, ano nang gusto mong laruin? Ako? Ito. Masaya bang magpanggap na tagapagligtas ko? Lu Xingyu, kailan mo pa nalaman? Niloloko mo lang pala ako sa lahat ng oras. Kay Lin Suying. Lahat ng detalye ng aksidente, siya ang nagsabi sa'yo. Hindi ko akalain na magsasabuatan kayo para lokohin ako. Wow, Lu Xingyu, anong ginagawa mo? Paano mo nagagawang tatuhin ng ganito ang taong nagligtas sa buhay mo? Tama na. Tigilan mo na ang pagpapanggap. CJ, may sasabihin ako sa'yo. Lumabas ka muna. Sige na, sige na, sige na. Nanwan. Niloloko mo rin pala ako. Hindi mo talaga ako nakalimutan. Ang talino mo naman, nahulaan mo lahat, kaya may premyo ka. Laro tayo, ha? Anong gusto mong laruin? Ako, gusto kong magkunwaring naglalambingan. Tapos hahatawin kita hanggang mamatay ka. Sabihin mo nga, bakit mo ninakaw ang singsing? Apos ako sa pera,
Gusto kong ibenta ang singsing para magkapera. Hindi ba't yumaman ka na ng husto dahil sa nobela ko? Bakit ka pa kapos sa pera? Nanwan, pasensya na, nabulagan ako ng kasakiman. Ibibigay ko pabalik sa'yo ang mga gawa mo. Pakiusap palayain mo na ako. Patatawarin kita. Ikaw, mapapatawad mo ba ako? Muntik nang mamatay ang buong pamilya ko dahil sa'yo sa loob ng nobela. Sabihin mo, paano ka nakapasok dito? Bakit mo ninakaw ang singsing? Hindi ko alam, hindi ko talaga alam. Bigla na lang akong napasok dito. Gusto ko lang mabuhay. Ayaw mong magsalita? Di doon ka na lang magpaliwanag sa mga pulis. Pagkakamaling aabot sa 200 milyon. Sapat na para mabulok ka sa kulungan habang buhay. Lu Xingyue, tulungan mo ako. Tara. Lu Xingyue, mahintay ka lang. Lu Xingyue, ikaw na walang utang na loob, hindi kita palalampasin. Hindi ako walang utang na loob. Hindi. Paano ka naman magiging walang utang na loob? Pero dati pa, paulit-ulit kong napapanaginipan. Sa panaginip ko, nahuli si Lin Swing. Paulit-ulit niyang sinasabing wala akong utang na loob. Lu Xingyue, may sasabihin ako sa'yo. Huwag mo akong saktan, ha? Kasi, ako talaga ang nagligtas sa'yo. Ano? Teka, hindi ganyan. Nanwan, kahit may progress ang relasyon natin. Hindi pa tayo sa ganitong level. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Tingnan mo to. So totoo nga. Ikaw talaga ang nagligtas sa akin. So totoo nga lahat ng sinabi ng testigo. Pero ng panahong yon, wala ka sa siye. Pinalitan mo ba ang ngige footage? Ako. Hindi talaga ako taga rito. Anong ibig mong sabihin? Ano yan? Nobela yan na sinulat ko, may usa sa South City. At ikaw, pati lahat ng tao sa paligid mo. Lahat kayo mga karakter sa nobelang yan. Pati ako. Nanwan, Anong sinabi mo? buong pamilya ko pumasok sa nobelang ito. Yung pagkatao ko rito. Ginawa akong sakripisyong karakter ni Zaoman. Kailangan kong lumapit sa'yo para magamit ang proteksyon ng bida mo. Kung hindi, buong pamilya ko mapapahamak. Huwag kang makonsensya. Ako dapat ang... Pasensya na, Lu Xingyue. Ginamit lang kita. Kaya, mula pa noong una, ni katiting na pagtingin, wala ka sa akin. Ginamit mo lang ako mula simula hanggang ngayon, tama? Pasensya na. Hindi ko tinatanggap yan. Alam mo ba kung gaano katagal kitang hinanap? Tapos ngayon, sasabihin mo sa akin na ang taong tumulong sa akin ay nasa tabi ko lang pala. Pinaikot-ikot mo ako, tapos pinagmukha mo pang mabuti ang taong nagpapanggap na ikaw. Nanwan, wala ka ba talagang puso? Pasensya na, Lu Xingyue. Ang naisip ko kasi, kapag nagkaroon tayo ng koneksyon, tapos bumalik tayo sa totoong mundo, hindi ko kayang harapin ang nararamdamang yan. Kaya, pakiusap, huwag kang ma-in-love sa akin. Huwag ma-in-love sa'yo. Huli na ang lahat. Ang sakit ng ulo ko. Ako ito. Ako si Nanwan, ang bida sa orihinal na nobela mo. Ang kaluluwa ko ay isinilid ni Zaoman sa singsing na ito. Ngayon, sa wakas, napalaya mo na rin ako. Ikaw at ang pamilya mo ay maaari nang bumalik sa totoong mundo. Nanwan, anong nangyayari sa'yo? Sino nang kausap mo? Si Nanwan mula sa nobela. Sabi niya makakabalik na raw tayong lahat sa totoong mundo. Kung gusto mo nang bumalik, pagbibigyan kita.
Pero ikaw, malulungkot ka ba? Pero gagawin ko ang lahat para hanapin ka. Kahit saang mundo ka pa mapunta. Kahit saang panahon. Hahanapin kita ng walang tigil. Alam mo ba? May kapangyarihan ang itim na perlas. Naprotektahan ng walang hanggang pag-ibig sa iba't ibang panahon. Kaya, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para mapanatili ito. One. Nakabalik na pala ako sa totoong mundo. Hoy, 1-1, pangatlong imprenta na ng may usa sa South City. Lumagpas na sa 1,000,000 ang benta. Sikat na sikat ka na ngayon. Anak, anong inaantay mo diyan? Hindi ba't may book signing event ka ngayon sa South City? Naghihintay na ang assistant mo sa baba. Ma! Nasaan si Luxing Yu? Lutsing Yu. Sino yun? Bagong kaibigan mo ba? Unti-unti nang bumabalik sa normal ang buhay ko. Sa alaala ng lahat, ako ang may akda ng may usa sa South City. Pero ang pamilya ko, nakalimutan na ang lahat ng nangyari nang pumasok ako sa nobela. Nakalimutan na si Luxing Yu. Pati ang peklat sa puso ko nawala na rin. Parang ako na lang mag-isa ang nakakaalala ng lahat ng ito. Teacher Nanwan, super fan ako ng male lead sa libro mo. Bakit PE ang ending nila ng female lead? Ang sakit-sakit. May plano ka bang gumawa ng sequel? Ihis pala ang ending ng story. Paumanhin, wala pa kaming sequel sa ngayon. Ayos lang yun. Patuloy ka pa rin naming susuportahan. Hello. Pwede bang magpapirma? Paumanhin, tapos na po ang book signing event namin.